Sinundan at niradyohan ng Chinese Navy ang Maritime Patrol Mission ng Pilipinas papunta sa Pag-asa Island. May ilang barko pa ng China ang namataan malapit sa lugar na pasok sa Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Balitang hatid ni JP Soriano. Kasama ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, naglayag ang grupo noong Lunes papuntang Pag-asa Island para sa Maritime Patrol Mission at Marine Scientific Research. Bandang 10:45 ng umaga nung Martes, habang papalapit na ng Pag-asa Island, biglang sumulpot ang Navy ship ng China at parang aninong sumusunod sa direksyon ng mga sasakyan ng PCG. Ayon sa Philippine Coast Guard, niradyuhan ng BRP Cabra at BRP Sindangan ng China Navy ship pero hindi raw ito sumagot. Makalipas ang may isang oras, bumuelta at nag-iba ito ng direksyon. Pasado 1:00 ng hapon nitong Martes, narating na ng PCG vessels ang Pag-asa Island. Mga kapuso, yung nakikita nyo sa likuran ko, ayan po ay ang Pag-asa Island. Yan po ay kabilang sa Kalayaan Island Group at bahagi po ng probinsya ng Palawan. So, sa tapat lang po niyan, makikita nyo po agad, makikita nyo na yung puluntong naman ng mga Chinese militia vessels. At matagal na ho silang nandyan. Nakikita lang ho, nakasteady, hindi gumagalaw. Ayon sa PCG, aabot sa 9 na Chinese militia vessels at isang China Coast Guard ang namataan malapit sa Pag-asa Island hanggang nitong Miyerkules. Hanggang pagdating namin sa Pag-asa Island, namataan pa rin sa di kalayuan ng Pag-asa Island ang mga Chinese militia vessel at maging ang China Coast Guard ship na ito. Inumpisahan na ng BIFAR kasama ang mga marine researchers mula sa University of the Philippines ang Joint Maritime Resource Assessment sa Pag-asa case. Misyon nilang alamin ang sitwasyon sa mga case, lalo pat nung nakaraang taon, may mga nakitang patay na coral sa Sandy Cay 2 na ang duda ay hindi galing sa paligid ng Pag-asa Island. Bukod sa pagsasaliksik sa lagay ng biodiversity sa Pag-asa Island, isa sa mga nais ding malaman ng mga eksperto kung sadya ba ang pagtatambak ng mga patay at durog na corals. It's true that those are really damp. It will almost be on the above water already. So actually, it's only part of the assessment. We will be able to look into that area where there will be possibly some damp corals that are not from that area. But for now, we don't know. Mahalaga raw ang posisyon ng Pag-asa Island at mga sandy cays sa paligid nito sa supply ng isda at pagkain sa buong Pilipinas. Kaya walang sinumang bansa raw ang pwedeng pumigil sa pagsasaliksik ng ating marine researchers sa paligid ng Pag-asa Island. Pag-asa belongs to the Philippines, no? So regardless whether they are there or they are not there, we still have the sovereignty rights to do this kind of scientific research that falls within the waters in Pag-asa Island. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.